mga abogado at mamamayan. Ngayon, ang mga pulis na ang mag-iimbestiga at magpapakulong sa mga naka-duty na sundalo na gumagawa ng kanilang tungkulin. Wow! Ang bagong Pilipinas. Wonderful! Yun! Terrible! Ang mga sundalo na ang ikukulong at hahatulan at lilitisin ng mga pulis. At wala man lang paninindigan si General Bronner para sabihan si General Marbil ng Philippine National Police, excuse me, dahil yan ay mga sundalo, ang pwedeng mag-imbestiga dyan ay ang Armed Forces of the Philippines, Provo Marshal Services. May tinatawag sila na Provo Marshal at may tinatawag na Court Martial. Bakit sa pulis? Hindi ba dapat imbestigahan muna ni General Marbil ang kulokoy na kernel na pulis na gustong iambalos ang pintuan ng ambulansya sa pagmumuka ni Inday Sara Duterte? O bakit inuna pa ang mga sundalong nagpoprotekta at nangangalaga sa Vice Presidente? Akala ko unimportant si Sara Duterte, Mr. Marcos. Claro. Pangatlo na punto ni Ka-Eric, bago po ang iba pang magsasalita dito ngayong gabi. By the way, kaninang alas 6:30, tumaksa at tumami na ang mga mamamayan. Mahigit na po tayo 5,000 sa EDSA Shrine. Palakpakan natin yan, mga kababayan. Palakpakan natin, mga kapatid. Dumadagsa at dumadagumbong ang boses ng mga mamamayan. Ano ulit, brother? Come here. Dali. Sa gilid ni Ka-Eric, tanggalin ang mask. Ano ang saloobin ng mga taong bayan sa kanilang panawagang palayasin na ang bugok at bulok na gobyerno ni Marcos Jr.? Ang sigaw ng taong bayan ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Duterte! 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 Maraming salamat, brother. Sabi nila, tayo daw ay mga kultong alagad ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. Hindi! Tayo ay mga tagapagtanggol ng mabuting pamamahala kung saan ang brand of leadership ni Rodrigo Duterte ang siyang isang naging simbolo ng tinatawag na good governance. Walang makakadebate dyan kung bakit tayo nagkakaisa sa EDSA Shrine, sapagkat pinaniwala, tinapakan at sinalaula, tinarantado ni Marcos ang good governance legacy ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang taong bayan ay tumututol at naninindigan laban sa kanya. Mas higit na mas malakas at mas madami ang puwersa natin bukas sa Bispiras ng Bonifacio Day. Bukas ay Biyernes. Mga kababayan, mag-half day na po kayo. Huwag na po kayong pumasok sa hapon. Magdala ng tubig at ng timpo at tuwalya. At kung may bitbit o baon na ice water at mga simpleng pandisal, pumunta na po, pandikoko, pumunta sa EDSA bukas, alauna pa lang. Dito na tayo magtipon-tipon sa EDSA Shrine at ating iguguhit muli ang kasaysayan ng pagtaloy ng dugo ng mga bayaning Pilipino. Dito sa EDSA, ipapanawagan natin ang pagtatapos ng bulok at inutil na gobyerno ni Marcos Jr. So bukas, Bispiras po ng kapanganakan ng dakilang Andres Bonifacio na siyang nagsulat ng isang tula ng title, Aling Pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila kaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. So 29, update na po kayo, mga kababayan. Pagbuong Sabado, unti-unti na po tayong uusad patungo sa EDSA Shrine. At dito natin himay-himayin sa darating na Biyernes. Wala nang uwian,
pamorningan na! At dito, muling maglalagablak ang sigaw ng taong bayan. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Sama-sama tayo sama-sama tayong titindig. Sama-sama tayo sa boses ng kasaysayan sa November 29 at November 30. Biyernes ng hapon hanggang pamorningan dito sa EDSA Shrine. Maraming salamat mga kasambayanang Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang Pilipinas sapagkat walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. At yan ang hindi kayang gawin ni Marcos, ang mahalin ng totoo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mamamayang Pilipino. Mabuhay si Eric! Pakinggan muna natin ang ilang mga pananaw ng ating isa sa mga nagko-coordinate ng ating programa, si Brother Oliver, habang tayo ay nananawagan sa mga volunteer speakers dito sa harap ng EDSA Shrine gathering natin. Maraming salamat po, Ka Eric. Ayan po magpapatunay kung gano'ng karami na po tayo ngayon. Katulad na sinabi ko po sa inyo, di ba? Basta kumilos ang Diyos, walang imposible. Di ba? Walang imposible. Kasi sa Diyos lang tayo kumapit. Kahit sino pa sila, hindi sila mananalo sa atin. Dahil ito po ay historical. Parang laban po ito ni David and Goliath. Di ba? Kahit anong laki nila, maliit lang tayo. Ano ba nakakapuwing? Malaking bato o maliit na bato? Diba? Oo. Yan ang pasasalamat natin sa Amang Diyos. Dahil pagka tayo humiling sa Diyos, ibinibigay niya ang karapat-dapat para sa atin. Kaya magpatuloy lang po tayong manalangin. Dahil bukas, hindi po natin alam kung gaano pang karami. Ang sa atin lang, mapayapa po tayo rito, hindi po tayo manggugulo, hindi po kami manggugulo. Nagpapasalamat po kami sa mga kapulisan. Kay Father po, pagpasensyahan niyo na po kami. Pero sa aming saloobin po, bilang mga pare, alam naman po natin na dapat sila ay neutral. Yes! Duterte! 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 Ayan. So nagsisimula na po. Kita nyo naman yung mga vehicles na dumadaan dito kung paano sila sumusuporta sa atin.